Mula sa palasyo, Straight from the palace. two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive, behind the scene. Exclusive behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Mula sa palasyo, Straight from the palace. two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive, behind the scene. Exclusive behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Mula sa palasyo, Straight from the palace. two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive, behind the scene. Exclusive behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Mula sa palasyo, Straight from the palace. two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive, behind the scene. Exclusive behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Mula sa palasyo, Straight from the palace. two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive, behind the scene. Exclusive behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Isang magandang araw mga ka-DDS. Ito na po yung ating pinakihihintay natin. Ang The DDS Podcast. Live po mula dito sa RTVM Radio Booth. Ako po si Mocha Uson. At ngayon po ay iisa-isahin natin ang mga tunay na kwento. Hindi chismis, direct from the source mismo patungkol sa mga pinakahuling nagaganap sa loob ng Palasyo ng Malacanang. Isang malugod na pagbati rin po sa ating mga mahal na OFWs na nakasubaybay ngayon. Mamaya, pag-uusapan din po natin ang mga serbisyo ng gobyerno na pwede po nating may avail. At may konti tayong reminder. Ano ba itong, Sir Mart? Ano ba itong RA 6713? Sabi dito, an act establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees to uphold the time-honored principle of public office being a public trust, granting incentives and rewards for exemplary service, enumerating prohibited acts and transactions, and providing penalties for violations thereof and for other purposes. Ang haba. Ano ba yung sabihin nun, sir? Ang haba. No? Wag lang magmumura. Wag lang magmura. Just do your work. Just do your work as a public servant. Siguraduhin nyo na lahat ng gagawin natin bilang public servants, because it is based on public trust. Ang trust ng publiko. And the public, being the trustor, will have to they would have to expect so many things from us. And us as a trustee, we should kailangan natin ay pangalagaan yon at ipakita sa publiko na tayo nagtatrabaho para sa kanila, sa publiko. Hindi natin inaabuso ang ating posisyon. Ayan. So in short po, ngayon, bawal ang magmura. Oy, magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood sa atin dito sa DDS Podcast. Ako po si Martin Andanar. Ayan po ang ating napakasipag na secretary na si Sir Mart. So bago po ang lahat, balikan muna natin ang mga naging aktibidades ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte nitong nakaraang linggo. Ito ang Duterte on Duty. Ito ang Duterte on Duty, ulat sa ginagawa ng Presidente. May 25, Huwebes.
nagpatawag ng special cabinet meeting si Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang talakayin ang proklamasyon ng martial law sa Mindanao noong May 23, 2017. Ang proklamasyon ay dahil sa madugong insidente sa Marawi City. May 26, Biyernes, ipinangako ni Pangulong Duterte ang buong suporta sa mga sundalong nakikipaglaban sa Maute Group. Inako rin ng Pangulo ang responsibilidad sa kahihinatnan ng martial law sa Mindanao. Kasamahan ko kayo. If you go down, I go down. But for this martial law, and the consequences of martial law, and the ramifications of martial law, I alone would be responsible. Trabaho lang po. Dinalaw din ng Pangulo ang mga sugatang sundalo at pulis na nakipaglaban sa Maute Group sa Marawi. Pinuntahan ng Pangulo ang pamilya ng mga nasawing sundalo at pulis dahil sa bakbakan sa Marawi at maging ang 2 sibilyan na nadamay sa gulo. May 27, Sabado, nakidalamhati si Pangulong Duterte sa pamilya ng mga napatay na sundalo sa Jolo, Sulu. Nagbigay ang Pangulo ng tulong pinansyal at pinagkalooban ng Wounded Personnel Medal ang mga sugatang sundalong nakipagbakbakan sa Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu noong May 25, 2017. Nagpasalamat ang Pangulo sa mga sundalo ng Joint Task Force Sulu sa Camp Teodulfo Bautista sa Jolo, Sulu. Salamat in the name of the people of the Philippines and the Republic. But we have to fight because this is the only country we have. Pagka nawala ito, ng Mindanao, pagka sumabog ito, wala ng Pilipinas. And of course, we cannot allow that to happen. May 29, Lunes, nakipagkita si Pangulong Duterte kay AFP Chief of Staff General Eduardo Año para sa isang security briefing. May 30, Martes, nakipagpulong si Pangulong Duterte kina MILF Chairman Al-Haj Murad Ibrahim at iba pang MILF officials. May 31, Miyerkules, dumalo si Pangulong Duterte sa ika-119 na anibersaryo ng Philippine Navy na ginanap sa Sasa Wharf sa Davao City. Nangako ang Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa pagsugpo sa mga teroristang naghahasik ng lagim sa Mindanao. Pagkatapos ay nilibot at ininspeksyon ng Pangulo ang BRP Davao del Sur, ang bagong landing dock vessel ng Philippine Navy. Nag-courtesy call kay Pangulong Duterte si U.S. Senator Cory Gardner sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ito ang Duterte on Duty, abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. Ayan na nga po mga ka-DDS, ang latest Duterte on Duty. At yan po ay mula May 25 to May 31. 22nd episode yan ng Duterte on Duty. At yung iba pang mga Duterte on Duty ay pwedeng panoorin sa Presidential Communications Facebook page. Ayan, Secretary Mart, no? Nung napanood natin itong video, napakadaming ginawa ng ating Pangulo. At to think na 25, 26, 27, 28, 29, 30, in a week, in a span of 1 week lang, ang daming nang nagawa. Alam mo, mula nung umupo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong June 30, 2016, usually kasi pag may nanalong presidente, parang tumitigil yung kampanya. Wala nang kampanyahan. Yes, sir. Pero ang ating Pangulo ay tuloy-tuloy na umiikot sa buong bansa. Ang dami niyang activities as if kampanyahan pa rin. Ang tawag po natin dyan ay napakasipag na Pangulo at talagang man of the masses. And he really cares for the workers in government dahil binibisita niya ito yung mga police, yung Armed Forces of the Philippines at iba pang mga meron din mga private sector companies na pinupuntahan niya at iba pang mga non-profit or NGOs. Kanya ang ating Pangulo talaga ay napakasipag. In fact, kahapon, Saturday, 'di ba? Dapat magpapahinga ang Pangulo. Nagpunta pa ng Cagayan de Oro, nagpunta pa ng I believe Pasay kasi kailangan dalawin yung mga namatay doon sa Resorts World Manila. Kaya
tayo nakikiramay sa mga namatayan. Opo, nakikiramay nga po pala kami sa pamilya po ng mga nasawi na mga guests at employees. At kasi ang Moha Girls din po ay matagal na rin nag-perform doon sa Resorts World. Kaya pamilya na rin po kami doon. Kaya nakikiramay po kami sa ating Resorts World family. Yun nga Sir Mart, sabi nga ng mga ka-DDS natin, kasi every time na merong live streaming ng kanyang speeches sa Facebook ng PCOO, parang pagtulog ng mga ka-DDS natin, gising si Pangulong Duterte. At paggising ng mga ka-DDS natin, gising pa rin siya, nagtatrabaho. Siya yung palagi kayo yung palagi nakakasama. Ano ba yung sino bang gumagawa ng schedule ni Tatay Digong? Alam mo, punong-puno. Punong-puno ang schedule. Sila ni Special Assistant to the President, Bongo. Ayan, siya pa si Sir Bong. Oo, sila ang office nila. Sila yung nag-schedule, gumagawa ng mga activities ng ating mahal na Pangulo. Alam mo, tulog tayo sa Maynila, pero gising yung mga ibang OFWs. Kaya napapanood nila kung ano man yung lumalabas sa Presidential Communications Facebook page. And para sa kapakanan ng lahat, nung pumasok tayo, itong PCOO na Facebook page, nasa mga 2,000 lang to 4,000 yung followers, yung likes. Actually, Sir Mart, ngayon lang talaga kami, kahit ako, na naging aware na may ganito palang ahensya ng gobyerno. Sino ba yung mga nandito dati? Easy. Yun. Parang Easy. wala namang nagawa. Easy, boy. Anyway, Sir Mart. Hindi, pero ganito. Parang kilala ko yan. Paborito ako niya sa Twitter. So what I'm saying is that yun. ngayon, from 2,000 to 4,000 noon, pagpasok natin, ngayon na nasa more than 1 million followers na. Wala pang isang taon yan, Sir Wala Mart. pang isang taon. And then, yung engagement po ng ating Presidential Communications Operations Office page or Presidential Communications page sa Facebook ay napakataas. Although, siguro wala nang tatalo sa engagement ng Facebook mo. Alam mo, Sir Mart, iisa lang ibig sabihin yan. Yung mga namuno dati, walang ginawa. Ganon ba? Yun. Oo. Kaya madaming galit ngayon dahil nawalan na sila ng alam nyo na. Ito. Sir meron Mart, tayong dapat pag-usapan. Yes, siya nga pala, Sir Mart, since, di ba, yung nangyayaring crisis sa Mindanao, sa Marawi City, para mas updated yung mga kababayan natin, meron tayong tinatawag na yung The Mindanao Hour. The Mindanao Hour, okay. Para sa mga kababayan natin, mula nung nag-declare po na martial law ang ating Pangulo, nakapag-set up po tayo ng Mindanao Hour. Ito po ay mapapanood sa PTV4, sa Presidential Communications Facebook page, at mapapahinggan sa Radyo ng Bayan, Monday, Wednesday, Friday, at Saturday, Sunday. Kung gusto nyo pong puntahan ang website, just visit the Philippine Information Agency website. At meron po Mindanao Hour dyan. Kung gusto nyo po, meron ding isang website pa ng Philippine News Agency, the Mindanao Hour. Now, sa social media, Facebook, Twitter, at Instagram, the Mindanao Hour. Kung gusto nyo maging updated sa lahat ng mga nangyayari dyan sa Marawi. Ayan po, tama po. So, follow po ang The Mindanao Hour. At ngayon naman, Sir Mart, ay pag-uusapan natin yung ating hashtag real numbers o yung real numbers update. Nako, kasi ayaw natin ng fake numbers. Hashtag real numbers PH. Okay. Ito po ang ating weekly update. Ang ating the anti-drug campaign in the Philippines from July 1, 2016 to May 30, 2017. Anti-drug operations conducted, 60,395. Drug personalities arrested, 80,415. Nako, himas-rehas ito. Surrenderers facilitated, 1,288,140. Ito yung mga gusto magbago. Bagong buhay. Oo nga, sir. Sana mabisita na natin yung mga rehab centers din, sir, no? At ang ating drug personalities who died in anti-drug operations, 3,050. Ito yung mga nanlaban. Opo. At ito ay mula July 1, 2016 to May 30, Updated. 2017 po. Ito po naman sa ating homicide cases. Ayan. From July 1 to 2016 to May 30, 2017, 12,426 total number of homicide cases. At 2,091 ang drug-related. 2091 ha?
Hindi 7,080. Saan ba kasi galing yung 7,000 na yan, Na sinasabi ko lang naman, 2091. Naiimbento kasi yung mga yan. 2091, yung drug-related. Okay. Yes, sir. Non-drug-related, 2,447. Homicide cases under investigation with motives to be determined, 7,888. Ayan po ang homicide cases. Pangatlong real numbers. Ito yung mga nakumpiska, mga nahuling shabu, seized shabu. Yan na ba yan? Yes, sir. Palabas natin si shabu. Mula July 1 hanggang May 23, 2017. Dito na tayo sa bago. Okay, sir. Mula July 1, 2016 hanggang May 30, 2017, nasa 2,288.96 kilos na po yung mga shabu na nahuli, nakumpiska. Ito po ay nasa pangalaga na ng PIDEA at PNP. Kasama na ba dito, sir, yung mga inilagay sa parang candy? Kasama na ito. Basta lahat ng nahuli mo hanggang May 30, Tama. nagkakahalaga po ng 11.79 billion pesos yung mga nahuling shabu. Street value, an increase of 3.02 billion pesos. Increase ng 3.02 billion pesos kung ikukumpara dun sa mga nahuli last week. Okay, so yun po ibig sabihin yan. Yung sa kaliwa, yun yung last week na update. Yung sa kanan, yun po yung pinakabago. Next, number 4. PNP personnel allegedly positive for use of illegal drugs. Nako. Kaya tuloy-tuloy po ang cleansing natin po doon. Ano po? So from July 1, 2016 to May 30, 2017, 207 cases investigated. At 158 cases resolved. At sila po ay recommended na ma-dismiss from service. 158 dismissed. Dismissed na po sila. Ala ng trabaho sa PNP. Sayang ang kanilang retirement. Sayang ang pinaghirapan. Sayang ang marcha. Sayang ang takbuhan. Ito po yung nag-test ng positive. Sayang ang training. Oo nga po. Diba? Di ba pwede ikulong na lang din sila? Ang hirap kaya maging polis. Ay, mahirap po diba? Ito, number 5. Yung value of seized drugs, CPECs, and laboratory equipment. Mula July 1, 2016 hanggang May 30, 2017 ay nasa 17.7 billion pesos na po ang halaga. An increase of 3.02 billion pesos mula po naman last week. Next. Ito po ang ating update naman po sa government workers arrested in anti-drug operations. Meron pa palang mga ganyan. Opo, kaya tuloy-tuloy ang cleansing natin. From July 1, 2016 to May 30, 2017, meron pong total na 280. Ang dami. At 138 government employees. Ang nagsashabu. Opo. Nako. 119 elected officials. Diyos ko po. Sino po itong mga elected officials na ito? Walang pangalan dito. Pero ito yung mga pwedeng mga mayor? Pwedeng mayor, pwedeng councilor, pwedeng barangay. Basta elected. At 23 uniformed personnel. Ito yung mga pwedeng police. Okay. Yun po yung real numbers. PH update po natin for this week. Kaya kung gusto nyo pong malaman iba pa mga updates, i-share, ay diretso lang po kayo sa aming mga Facebook pages, Philippine News Agency, Philippine Information Agency, PTV, at Presidential Communications Operations page. At pwede nyo pong i-share mula doon. You can go straight to my page at Martin M. Andanar sa Facebook at sa page ni Mocha. Yes, sir. Mocha Usang Vlog. Sir Mark, bago tayo magpatuloy, may nagpapabate from Florence, Italy. Napakasosyal naman yan. Oo nga po eh. Nasa Florence, Italy. Florence, Italy. Si Luz Almario. Luz. Pakibati Almario and Cadiente clan sa Pilipinas. Hello sa mga Almario at Cadiente clan. Yes, at si Terry Asuncion Davis. Asuncion. Dave Louis Davis Pakinaden. Dito kami sa Doha, Qatar. Doha? Opo. Maganda yun ang pinuntahan natin sa Doha, Qatar, di ba? Opo. Doon ka nagtrabaho eh. Yes. Oo, nag-OFW po ako OFW doon bilang singer ng banda 2006 to 2007, sir. Tapos dinala mo kami doon sa parang restaurant na doon kumakain ng mga Pinoy, di ba? Yes, sir. Tsaka nakakatuwa po dito, nung huli tayo nagpunta, meron tayong minute na mga OFWs na may problema. At doon nga po, doon sa pilot episode
ng mula sa masa para sa masa ay napauwi. Napauwi na ba sila, sir? Natulungan ni Presidente. Sabi, papauwiin sila. Babayaran yung utang ng mag-ina, aayusin yung mga dokumento, at pauwiin na po dito sa Pinas. Yan, sana mag-guest din natin. Kunin natin yung update pag napauwi na talaga. Alamin natin, hindi natin alam kung napauwi na ba or nandun pa. Inaayos na. Inaayos papeles. Ang maganda rito, Sir Mart, sabi nga nung ina, ngayon lang nabigyan ng pansin yung concern nila after so many years. 13 years na nga yung anak niya eh. Lumaki na yung anak. Lumaki na sa problema. At ang story kasi noon, 'di ba, dahil gusto siyang gamitin ng amo na magkaroon ng parang illegal recruitment agency para sa mga Pinoy. Hindi siya pumayag at dahil doon ay pinabayaan sila. So maraming salamat po kay Tatay Digong at sa mula sa masa para sa masa. At mapapauwi na itong mag-ina from Doha, Qatar. Uli na gid siya. Yes. At ito, bati pa po tayo, sir. Si Carino Brutal. Mayong buntag kay Carino Brutal. Ang pangalan po niya, siya ay si Engineer Marlon Abapo. Hello, Engineer. At Ray Samontanes Panes. Ayan. So mamaya po, tuloy-tuloy ang ating pagbati sa ating mga DDS all over the world. In fact, speaking of mga DDS po natin, meron po tayong makakausap ngayon. Ready na po ba sila? Ayan. So, alamin po natin kung na-contact na si mga ka-DDS po natin sa Japan. And Hong Kong. In fact, ngayon, ready na po ata. Sige, try po nating i-patch dito. Ipasok na natin. Ayan. DDS from Japan, magandang araw po sa inyo, sir. Hello? Sir, sino po ito? Hello, si Hans Kaknak po to. Ilas mo ka, hi. Si ano pala to, Sir Mart? Si ano to? Hindi taga Japan ito, taga Maynila ito. OWA Administrator. Ito yung head ng OWA natin. OWA Administrator. Mr. Handsome Kakdak. Hans Leo Kakdak. Hello, Sir Hans. Hi, good evening sa iyo, sa inyong mga tagapakinig. Yeah, good evening po. Sir Mart, bago po natin natawagan yung ating mga ka-DDS sa Japan and Hong Kong, maganda rin po na tanungin natin si Sir Hans kasi marami pong questions ang ating mga OFWs pagdating po sa OWA. Ayan, so Sir Hans? Yes. Ito po, okay lang po ba na masagot po natin yung ibang mga katanungan po ng ating mga OFWs? Sure. Okay. Opo, kasi po nung isang mga 2 days ago, nagpa-survey po ako kung ano yung mga gusto nilang ipatanong sa inyo. Number 1 po ay, ito po, from Maria Soledad, si Tanuban. Sabi po niya, hi Madam Mocha, sana po makabisita naman ng ating Pangulo sa UAE kasi marami po ang mga distressed OFW doon. Iba-iba po ang mga kaso, problema at mga hinaing nila. Ayan, Sir Hans, naasikaso na rin po natin yung mga OFWs sa Riyadh, hindi po ba sa KSA? At yes. May update po ba kayo sa mga distressed OFWs daw po sa UAE naman po? Oo, ang pinaka-main issue kasi ng OFW sa UAE ay yung pagkakaroon ng maraming mga undocumented workers kasi sa ngayon ay Yes, sir. Yes. Go ahead po. Naku, naputol. Okay. Nawala si Sir Administrator Handsome. Di balikan po natin siya. Ayan. Alam po niyo, Sir Mart, napakalaking bagay po ng Facebook dahil pag may mga naabuso tayo na OFWs, halimbawa sa Damam, KSA. Nakaka-report agad, no? Opo, nare-report ka agad. At in fact, mga 2 days pa lang, napapauwi na sila. At maraming salamat po kay Sir Hans dahil siya po yung very hands-on. Akala ko sabihin mo, maraming salamat kay Mark Zuckerberg sa Facebook. Isa rin yun. Kasi po, every time na may nagsusumbong po sa social media, mini-message po natin kaagad si Sir Hans at kinokontak niya kaagad yung inaabuso. Masipag yan eh. Sobra si po. Mr. Kakdak, si administrator, alam mo, nung tayo yung nagraradyo pa lang, dun sa bago tayo pumasok ng gobyerno, madalas natin makausap si Mr. Kakdak at napakasipag niyan. Sige. Yes, so anyway, babalikan po natin si Sir Hans Leo Kakdak ng OWA. Balikan natin si Hans Kakdak. Pero alam mo, meron tayong mga andyan na? Hello, Sir ulit. Hans. Nawala si Sir Hans. Ayan na ulit. Sir Mark, sorry na
naputol. Medyo nagmamaneho pero pabalik na. Nawalan ako. Huwag kayo magmaneho, sir. Baka mahuli kayo ng polis. Oh, hindi sir, yung tanong po, ano po yung ginagawa natin mo sa problema diyan sa may UAE? Yung Yes, po, sir. Oo. Itong sinasagawa natin ngayon ay kasi maraming mga kaso ng undocumented workers sa UAE. Yes, sir. So, medyo maluwag sila sa pagbibigay ng visit o tourist visa na tapos nagtatrabaho yung mga kababayan natin doon nang walang work visa. Opo. So, ang ginagawa natin ngayon, nakikipagnegosasyon tayo sa UAE government para maisaayos to, para lahat sila maging dokumentado, dumaan sa POEA. So, at maganda naman ang pagtanggap, si Secretary Bello ay nakipagpananghalian sa isang yung Minister of Labor ng UAE. Nagpunta kami ni Sec doon and maganda yung pag-uusap at bukas sila sa administrasyong Pangulo Duterte, si Pangulong Duterte para makipag-usap at kinikilala nila yung plano nga na pumunta doon si Pangulo. At Okay. Mukhang nawala ng signal. kaya sorry, Kari. Yes, Kaya ang gagawin dito ay nakikipag-usap kami ngayon at kailangan makipagnegosasyon ng usaping bilateral para magkaroon ng agreement with the UAE government. Ang layunin natin ay para magkaroon ng mga documentation ng mga workers OFW sa UAE. At pag sila ay naging dokumentado na, mas protektado na natin sila. Okay. Dito, yung pag-aareglo o pagpipirmahan ng kasunduan, bukas na bukas ang UAE government. Sabi nila pagdalaw ng inyong pangulo doon ay magkakaroon ng pirmahan. Kaya as soon as may pagdalaw doon, either si Pangulo o si Secretary Bello, magkakaroon ng pirmahan at doon na mareresolba yung issue ng undocumented workers sa UAE. Ilan lahat administrator yung mga undocumented sa United Arab Emirates? Well, hindi pa natin alam yung eksaktong bilang kasi nga undocumented sila. Pero ang masasabi ko lang ay ang UAE is the fastest growing host country in terms of bilang ng OFW. Dati Saudi ang number 1 pero dati ang pumapangalawa Hong Kong. Puro mga 30 taon yan na puro Hong Kong ang pumapangalawa. Ngayon, UAE. Pero ngayon, UAE na ang pangalawa. Sa Dubai, specifically dyan sa Dubai, marami, di ba? Marami sa Dubai pero naghahati naman Dubai Abu Dhabi. Pero tama kayo po, Dubai is talagang fastest growing kasi ang policy ng gobyerno dyan ay para silang open city, para ba silang democratic hub sa Middle East. Kaya napakaluwag nilang magbigay ng visit at tourist visa. Yes, sir. And Sir Hans, isa pa pong concern from Mark Lewis Manaog. Ito po ang sabi niya, Mamoka bilang OFW, we should have also called yung tinatawag po na retirement fee. Ano pa ang binabayad namin sa OWA fee kung wala palang saysay kahit dagdag pa namin? Basta sa time na wala kaming trabaho at uuwi kami ng Pinas, magkaroon din kami ng magandang benepisyo as OFW. Sana magkaroon ng ahensya na tututok lamang sa mga benepisyong magbibigay sa OFW na kung saan tulad na lamang ng libreng hospitalization. At example, if once naging member ka ng OWA, pag namatay, dapat may makukuha kahit hindi na makapagbayad dahil wala na rin work kasi andito na sa Pinas. Kasi paano ka makamember ng OWA, dito ka na sa Pinas, di ka na nakaalis. Or dapat papakontinue ang pagbayad once OFW ka at naging member, dapat may policies ang OWA na tuloy-tuloy lang kahit hindi OFW. Ano pong masasabi niyo dito, Sir Hans? Okay. Maganda yung katanungan na yan. Ayon sa bagong batas ng OWA na ipinasa noong 2016, ay merong mandato na kailangan magkaroon ng rebate. Yes, yung sir. rebate parang yung refund o pagbibigay ng cash entitlement sa mga OWA members na 10 taon na mahigit at hindi nakapag-avail ng anumang serbisyo ng OWA. Okay. Ang
rebate system ay ilulunsad natin sa second half, pangalawang bahagi ng taong 2017. So abangan nito. Ang ginagawa na lang namin ngayon, sangayon din kasi sa batas, nag-hire kami ngayon, kumukuha kami ngayon ng tinatawag na actuary or aktuaryo. Yung actuary, yan yung dalubhasa sa pagkukwenta kung magkano yung rebate na kakayanin ng pondo ng OWA. Ang pondo ng OWA ngayon, 19.2 billion with around 2 million active members and around 3.5 non-active members. Ibig sabihin, hindi updated yung kanilang contribution. So, higit kumulang mga 5.5 million members ang isa sa alang-alang natin dyan for 19.2 billion. Hindi siya ganun kalaki actually kung isipin mong ganun. Kaya kailangan may aktuaryo tayong magko-compute kung magkano yung kakayanin ng pondo ng rebate na tinatawag. So, abangan po ito. Mag-hire tayo aktuaryo ng dalubhasa na magko-compute kung magkano yung rebate na ibibigay natin sa second half of the year. Okay. Maraming salamat sa inyong panahon. Thank you, Sir Hans. At sana hindi po ito ang una at huling pagkakataon na ma-interview po namin kayo dito po sa ating podcast. Yes, of course, Ms. Mocha, Sir Mark, and of course, Ms. Mocha, yung ating OFW hotline ay patuloy po yan at mamayang gabi ay sasagutin ko yung mga katanungan pa doon. OFW hotline. Yes, Sir Mark, actually meron kaming ginawang page ni Sir Hans Nakita sa ko Facebook. Nakita ko yun. Oh. Para po mapagtuunan ng pansin yung mga concerns ng ating OFW. So, yun po, admin din po doon si Sir Hans. Paki-like po ang OFW hotline by Mocha Uson. Ayun. Mabuhay po kayo, Sir Hans Kakdak. Salamat po, Sir Hans. Good po kayo, Sir Ma'am, and good evening din po sa inyong mga tagapakinig. Ayun. Good Maraming evening. salamat Pero ito i-play mamaya. Good morning. Good evening sa ibang sulok ng mundo at good morning din sa Pinas. Kasi ano ito recorded itong podcast natin Opo. Kailangan i-record. Bakit? Baka meron tayong masabi na Tulad ng na maging maging pag-uusapan tayo ng di buong naman. bayan. Favorite lang talaga tayo. Oy, teka muna. Meron tayong Philippine News Agency na video. Ipapakita natin sa lahat ng mga kababayan natin kung ano yung mga pagbabago na ating ginagawa sa Philippine News Agency. Alam mo, nung pumasok tayo sa PNA, halos wala na nagbabasa niyan Wala naman po talagang ginawa itong departamento noon. Sinasabi ko lang na we improved the Philippine News Agency. Sir. Ngayon, marami kaya ako nagiging controversial. Huwag niyang kakato, So ito, panoorin niyo po ang mga pagbabago, plano natin for the Philippine News Agency, the wire agency of the Philippines. In 1996, the Philippine News Agency transferred from the National Press Club building in Manila to the Philippine Information Agency building in Diliman, Quezon City. The PNA currently occupies 480 square meters as its central desk and staff headquarters, while its foreign counterparts such as China's Xinhua News Agency, Malaysia's Bernama, and the Bahrain News Agency are now setting the bar in technological advancement. The PNA office has yet to undergo an overhaul in terms of design, equipment, and other technical facilities. With the support of the new administration, this dream of a total makeover of the country's official news agency will turn into reality. Change, if it is to be permanent and significant, must start with us and in us. The new PNA office will be expanded to 680 square meters. This will include the Mediaseum, which contains artifacts highlighting the history of the Philippine media. From the main entrance, there will be a reception area. On the right side will be the waiting lounge. From the reception area, a hallway will lead to the first zone, Secretariat, Assistant Editor's Office, and the Director's Office. Opposite to the Director's Office will be the conference room.
Adjacent to the conference room is the regional office for representatives from different parts of the Philippines. From being a plain news website to a multi-platform media entity, PNA's renovation will include the construction of state-of-the-art facilities, including a news studio, audio booth, and monitoring screen. The main attraction will be the newscasting, documentary, and interview platform. The design aims to show the studios and the offices with their concentric layout. Glass walls offer visibility from the outside but will not be interrupted by studio sound. These facilities are expected to boost the organization's delivery of relevant news and information of the various programs and advocacies of the government to Filipinos here and abroad. This development is also expected to make PNA at par with the methods and capabilities of its foreign counterparts in terms of news generation and dissemination. This technological and aesthetic breakthrough will also pave the way for a fresh and stylish workplace fit for the passionate and hardworking PNA staff. Yan. Yan ang Philippine News Agency dream na kailangan ay mag-level up ang PNA dahil napag-iwanan ng tayo moka sa China, Xinhua News Agency. Sa Russia, yung TASS News Agency, Bernama News Agency dito sa Malaysia. Kung saan dati, mga 1970s at 80s, yung Newswire Agency na Philippine News Agency ay na pwedeng makipagsabayan pa. Kaso nga, alam mo, napabayaan, na mismanage. Kanya, alam mo ba, nung pumasok tayo, walang Facebook page ang PNA. At ngayon, our stories now are being shared, some of them, 5,000-7,000 times. Kaya, kaakibat nitong pagpapalaki, pag-overhaul ng Philippine News Agency, meron ding mga birth pains. Meron mga pagkakataon na magkakamali din yung tao. Kasi alam mo kung bakit. Wala kasing training na ibinibigay sa mga tao noon. Ngayon pala nagsisimula yung retraining ng mga reporters, writers ng Philippine News Agency. Pero yung napanood nyo kayo na video, yun ang vision ng Philippine News Agency, and ang ating objective ay para meron ng isang Philippine News Agency na pwede makipagsabayan sa buong mundo, and we will be proud of sa ilalim ng Administrasyong Duterte nangyari. Ayan. Sir Mart, alam nyo, simula nang pumasok kayo sa PCOO, ngayon nang naging aware ang mga kababayan natin, maski ako, na meron palang tinatawag na PCOO. Ano ba yung nasa ilalim ng PCOO? So parang madami. Okay. Itong nabanggit ko rin na Philippine News Agency. Meron ding PTV4. Yes, sir. Ang PTV4, marami nagtatanong online, may mga promise niyo na maging BBC, etc., etc. Okay. Dahan-dahan natin ginagawa ito. When we came in, we were broadcasting at 25 to 30,000 watts. Now, we maximize the transmitter. May inayos tayo doon. We are broadcasting at 55,000 watts. Kung mapapansin nyo, yung news desk, not news desk, yung newscast ng PTV, mas maliwanag na, mas maganda na yung set, etc. Meron na ring Facebook page. Yes. Noon, nung pumasok tayo, nasa mga not more than 20,000 yung followers, but now, almost 1 million followers ang PTV. Meron ding Radyo ng Bayan. Radyo ng Bayan, starting tomorrow, Monday, will be called Radyo Pilipinas. RP1. Bakit RP1? Bakit Radyo Pilipinas? Kung ang Radyo ng Bayan dadalhin mo sa UK, dadalhin mo sa Abu Dhabi, dadalhin mo sa Amerika, hindi maintindihan kung ano Radyo ng Bayan eh. But if you say Radyo Pilipinas, Pilipinas yan. Magbabago yan just in time for the 70th anniversary of Radyo ng Bayan. Ngayong Lunes na po ang reformatting ng programming, and within this month or first week of July, bago na yung mga gamit ng Radyo ng Bayan. 738 dito sa Metro Manila. Radyo Magazine, yung Radyo Sports will be called Radyo Pilipinas 2, Radyo Pilipinas 3. Meron tayong 104.3 FM. Ang tawag natin ngayon ay FM2. And within the month of June or first week of July, we will also launch the newest FM station of government, and that is 87.5 FM1.
Aba. Para sa kabataan yun, ha? Aba, okay. Ito nga po, nandito ako ngayon sa Radio Pilipinas Facebook page. Dati walang Facebook page ng Radyo ng Bayan, ha? Napabayaan din yan. So ito sir, bago ito. Ito. So pakilike po yung RP1 o Radio Pilipinas sa Facebook page para sa karagdagang mga balita po. Ayan, so yun po, PTV, PNA, Radyo ng Bayan, Philippine Information Agency. Nandyan din po yung ating APO Production Unit. Ito po yung nag-imprenta ng passport. Nandyan din po yung NPO, National Printing Office. Nandyan din po yung IBC 13 na binibenta ng gobyerno ngayon. At nandyan din po ang Bureau of Communication Services. Ito po yung mga nag-iimprenta ng mga polyetos ng ating Pangulo. At nandyan din po ang News and Information Bureau. Ang News and Information Bureau, ang bureau na nagpapatakbo ng Philippine News Agency. Ayan, so napakalaki pala ng sakop Marami ng po tayong PCOO. ginagawa. At ang ginagawa natin, Mocha, ay mga reforma, institutional reforms. Kasi gusto natin na after 6 years, yung papalit na administrasyon ay mapapakinabangan na itong PCOO ng maayos. Hindi tulad nung pumasok tayo, meron mga ahensya na maganda yung pagpapatakbo tulad ng APO Production Unit. Maganda yung ginawa ni Secretary Sunny Coloma doon. Pero apart from that, may mga ahensya na kailangan talagang i-improve ang services para maramdaman ng tao yung Presidential Communications Operations Office na hindi tayo umaasa sa puro PR, yes. yung public relations. Sir, you are doing a good job. Talagang damang-dama ng tao ang presensya ng PCOO. Salamat po. And ngayon po, meron yata po tayo ipapakita. PCOO, AVP. Sige. Go and roll. Presidential Communications Operations Office, or PCOO, has evolved its role from disseminating news and information from the President, the executive branch, and other government agencies to a fully equipped integrated communications agency with a strong social media presence that specializes in creating campaigns to boost public knowledge and trust in the government. Headed by Secretary Martin Andanar, PCOO is fulfilling its mission to be the primary vehicle for consciousness raising, constituency building, and social mobilization in support of the policies, programs, and projects of the presidency. This year, PCOO has already launched several integrated campaigns to heighten the citizens' awareness on the administration's programs and achievements, namely Dutertenomics. What started as a forum with top economic and infrastructure officials is now an international campaign to showcase the Duterte administration's projects, policies, and progress in achieving economic growth and development for the country. In order to combat inaccurate statistics and fake news, PCOO has produced Real Numbers PH, in coordination with various government agencies to ensure that Filipinos and the international community are informed with data that is correct and validated. ASEAN 2017, a global campaign to increase awareness, understanding, and appreciation of the Association of Southeast Asian Nations purpose, the Philippine chairmanship, and its rich 50-year history. It is going to be an exciting second half of the year as we are set to launch a full lineup of platforms and programs such as Salam Digital TV, the new Philippine News Agency, the relaunching of Radyo Pilipinas as we celebrate 70 years of Philippine broadcasting service, the launch of FM1, groundbreaking of the PTV Mindanao Broadcast Hub, and many more. At a time where misinformation is used to sow divisiveness and vilify public perception, we, the Presidential Communications Operations Office, are committed to work hard in enriching the quality of public discourse on all matters of governance, for a well-informed and enlightened citizenry that is proud of our Filipino heritage and realities. Mabuhay sa inyong lahat. Daghang salamat. PCOO, setting the real narrative of our nation. So yun po ang mga ginagawa natin sa PCOO. Marami pa iba. Nabanggit nga pala yung Salam Digital TV. Yes, sir. At we are launching it this first week of July. And by the way,
we are also launching the PTV Davao station ngayong June 12 or 13. Malapit na po yan, sir. PTV Davao. PTV Davao, dahil doon gagawin yung Mindanao Hour Davao Communication Center. Yung press briefing sa Davao, sa Mindanao, doon gagawin. So si Ernie dito sa Malacanang at yung Maranao spokesperson, yung doon sa Davao. Thank you, sir. Okay, so yan po ang PCOO. Yan, At ngayon, meron po tayong makakausap ng mga ka-DDS natin. Isa po ay nasa Hong Kong. At isa po ay nasa Japan. Okay, so ka-DDS, Niel de Mesa, are you there? Hi, kamusta? Ayan po. At Hi, Martin. Good evening. Hello, Jimmy. Good evening. Si Jimmy. Magandang gabi po, Jimmy. Belated happy Dito po kami birthday. nila Jimmy. Si Paula nandito rin po sa Hong Kong dahil magkakaroon po ng gathering. Yes, since recorded ito, ang gathering mamaya, Sunday. Ano bang merong gathering dyan para sa mga ka-DDS natin, Neil and Sir Jimmy? Magkakaroon ng isang DDS gathering sa Edinburgh Place tomorrow. Ano ba date tomorrow? June 4. June 4. Namin ng 300 to 400 DDS supporters will be there sa Edinburgh Place. Malapit yun sa General Post Office. So, yun yung makasaysayang lugar kung saan nag-rally din dati ang Mocha Girls. Oo nga. Kung saan talagang libo-libo yung mga supporters napakadaming ni pumunta PRRD. tapos nagkasabay yung kasi we were supposed to go to Japan. Yes, sir. Kasi 'di ba si Pangulong Duterte ay dapat pupunta ng Japan para sa Nikkei, pero hindi nga natuloy dahil sa nangyaring sa Marawi. So ibig sabihin sila ni Dre kasama si Senator Cayetano mamaya bukas. Hindi po. I think ibang activity 'yon. Ibang activity po 'yon ng ating mga ka-DDS sa Japan at si ka-DDS Niel, sila Sir Jimmy, Paulo nasa Hong Kong, merong event ngayong gabi, ngayong hapon. Para sa June 12 to, advance yung celebration nila. Parang ganon. Yes, sir. So ito po ay DDS gathering din po sa Hong Kong. Saya naman nila. Oo, kaya ngayon, dahil Sunday ngayon yung event at i-share po natin live streaming through Facebook. Iyon. Doon nga po kami nanggaling sa Hong Kong. At nung panahon ng kampanya, talagang landslide na nanalo si PRRD doon, sir. Sa Hong Kong. Dahil nga, di ba nag-concert ka doon sa Hong Kong, tapos pinagkaguluhan. Tapos pinagkaguluhan kayo. Tapos yung katabi ninyo... Nag-zumba. Kasi 50 lang sila, sir. Easy. Ikaw naman. Totoo naman yun, sir. Ganun ba? Pero kaya makasaysayan, sabi ni Jimmy. Opo. Yung celebration sa Hong Kong. Yes. Andiyan pa ba sila? Ma'am, mga Duterte Amazing Ninjas. Ninja. Amazing Duterte Ninjas. Amazing Duterte Ninja. Ninja ray mo patay ninjo. So ma'am, kamusta po? The intelligence for the president in Japan. Wow. Parang si Yoko Ono nakita ko Si Yoko Ono na yun. Yoko Ono. Yoko Dos. Yoko. Okay. So, ayan po, DDS Hong Kong and DDS Japan. Okay, unahin po natin ang Hong Kong. DDS Hong Kong kindly invite yung mangyayaring event tonight because this is played on a Sunday morning. Paki-invite sila, Niel, sa gathering tonight sa Hong Kong. We're inviting everybody from Hong Kong, mga DDS supporters dito sa Hong Kong. Magkita-kita po tayo sa Edinburgh Place or Edinburgh Place for some people. That's how they pronounce it. Dito po sa Hong Kong, yun po yung makasaysayang lugar kung saan po naging viral ang Mocha Girls din nung panahon ng kampanya na hanggang ngayon ay naaalala pa rin natin at hindi natin makalimutan. Historic po yan. So, ngayon, gugunitain po natin. It's more of like a celebration then of sorts. Magsisimula po yung gathering ng 10 a.m. So, support Philippines sovereignty. Yan po ang aming pamagat para sa event. Trust in the Philippines. Kaya lang po namin in English is because we're trying to address the international media na wag na tayong pakialaman. Ayan po. So, ngayon na pala yan, 10 a.m. 10 a.m. mga gathering po sa Hong Kong. Thank you. And now po, DDS Japan, Andre.
Hello, ASEC. Hello, Oh. Secretary Martin. These are Duterte amazing ninjas po dito sa Japan. And there is gathering for today, Roppongi, right? Today, Sa Roppongi. Roppongi. Yeah, Roppongi. Madaming Filipinos yan. Today, no, okay. Today, we're gathering Filipinos who are supporting the president, and we are calling ourselves the amazing Duterte ninjas. And then we have a meeting with Andre and Suzette, all from Davao. Yeah. Thank you. We have invited the members of the group to come and talk to you. Thank you, ma'am. Okay, thank you, DDS Japan. Thank you, DDS Hong Kong. Ayan po, Sir Mart. Ayun. At, Sheshe. Sheshe. Arigato. Arigato gozaimasu. Ayan po, so kita-kita naman na nagkakaisa ang mga supporters sa PRRD. Konnichiwa. Okay. Ngayon, Sir Mart, meron tayong tinatawag na Dulaang Duterte Special. Bago yan Bagong-bago. Ano yan? Parang, ano ba yan? Parang maalaala mo kaya? Ito po ay kwento ng pagbabago, Sir Mart. Parang Chadeli. Ano yun? Panahonan. Kunwari ka pa, di mo alam. Chadeli. O yung binabasa yung problema. Parang Dear Dear. Chadeli. Okay. At pakinggan natin ang kwento ng isang asawa na nalulong sa ipinagbabawal na droga hanggang sa dumating sa puntong napabayaan niya na ang kanyang asawa at anak. Nako, ayoko niyan. Ano na lang kaya ang magiging kapalaran ng mag-anak? May pag-asa pa kayang magbago ang isang taong lunod sa madilim na halusinasyon? At ito ang buhay ng ating first sender na si Manuel. Roll it. Dear Ate Mocha, ako po si Manuel, 32 taong gulang at nakatira sa Tondo, Manila. Dati po akong drug addict na nagbagong buhay na ngayon. Nais ko pong ibahagi ang aking istorya para makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Binata pa lang ako nang natuto akong gumamit ng ipinagbabawal na gamot dahil sa impluwensya ng aking mga barkada. Sa kwarto ng kaibigan naming si John kami nagse-session dati. Nagsimula sa patikim-tikim nung una hanggang sa ito'y hinahanap-hanap ko na. Mga tol, bukas ulit ha. Magkakating na lang ako ulit o kaya hindi na ako papasok. Sige lang tol, basta wala sila airmat, walang problema. Kaya lang, ilang araw ka ng absent, baka hanapin ka na ni ma'am, makakarating pa yan sa nanay mo. Hindi yan, basta kunwari, papasok ako para siyempre may baon. Tapos dito na ako dediretso sa inyo. Ayos. Tumagal ng 2 taon na ganito ang araw-araw na buhay ko. Dahil sa madalas na pag-a-absent, napilitan akong mag-drop sa eskwela. Wala namang nagawa ang mga magulang ko nung magdesisyon akong ayoko nang mag-aral ulit. Hanggang sa nakilala ko si Vanji. Naging mag-asawa kami at nagkaanak. Sandali kong nakalimutan ang pagdodroga at iniwasan ko rin ang mga kabarkada ko dahil tatay na nga ako. Manuel, tol! Kamusta? Long time no see ah. Okay naman ako tol. Eto, tatay na. Ikaw, kamusta na? Ganun pa rin, tol. Dalaw ka naman sa bahay. Tagal mo nang hindi napunta eh. Hindi tol, puntahan kita minsan pag may time ako. Binisita ko isang araw si John sa bahay nila at nalaman kong hindi pa rin pala siya tumitigil sa pagdodroga. Sa kapipilit niya sa akin, muli akong tumikim at mula noon, naging adik akong muli. Napabayaan ko ang trabaho ko at halos wala na rin akong naibibigay kay Vanji dahil nauubos ang pera ko sa drugs. Hanggang sa nalaman niya ang tungkol sa aking bisyo na madalas na dahilan ng aming pag-aaway. Ito lang ang kinita mo sa 2 linggo, Manuel. Kulang pa ito pambili ng gatas ng anak mo eh. O baka naman nauubusan naman ng pera mo dahil sa pagbibisyo. Mahal. Ano ka ba naman, Manuel? Paano mo kami bubuhayin kung ganyan ka? Maawa ka naman sa anak mo. Sinubukan kong iwasan ang pagbibisyo, Ate Mocha. Pero sadyang marupok ako, kaya nagpatuloy ang dati naming gawain ni John. Hanggang sa nawalan ako ng trabaho dahil madalas akong hindi nakakapasok. Naging mainitin din ang aking ulo.
Madalas kong napagbubuntongan ng galit ang aking asawa kapag wala akong pambili ng droga at hinihingan niya ako ng pera. Manuel, wala nang gatas si Ivan. Saan na tayo kukuha ng pambili? Paano na tayo ngayon? Wala ka ng trabaho. Ikaw naman kasi. Kung hindi ka sana bumalik sa bisyo mo, edi maayos sana ang buhay natin ngayon. Pwede ba, Banji? Tigil-tigilan mo nga ako. Rinding-rinding na ako, kakahingi mo ng pera sa akin. Wala nga eh, wala. Naintindihan mo ba? At yung anak mo, mabubuhay yan kahit tubig lang. At kung ayaw mo na sa akin at di ka na makatagal, edi lumayas ka. Problema ba yon? Hayop ka, Manuel! Bakit ba ikaw pa ang napakasawa ko? Sana hindi nila kita nakilala. Araw-araw kaming nag-aaway ni Vanji. Tuluyan ko na silang napabayaan ng aming anak. Isang araw, dumalaw ang best friend ni Vanji na si Emma. Nagtatrabaho siya bilang social worker sa lugar namin. Tao po! Nandyan po ba si Vanji? Emma, ikaw ba yan? Ikaw nga! Halika, pasok ka! Naman, sino pa ba, Bes? O ano, kamusta ka na? Kamusta na ang inaanak ko at saka si Manuel? Eto. Okay naman kami. Sigurado ka ba, Bes? Bakit ganyan ang itsura mo? Daig mo pa yata ang 10 ang anak sa pamamroblema. May nangyari ba, Bes? Si Manuel kasi, Emma bumalik na naman sa biso niya. Ngayon, nawalan pa siya ng trabaho. Hindi ko na nga alam kung paano kami ngayon Ganun ba? Naku, Bes, kung mayaman lang ako, kukunin ko kayo ni Ivan. Kasi alam mo naman, hindi naman kalakihan ang sweldo ko. Alam ko naman yun. Naintindihan ko naman yun, Emma. Alam mo, Bes, hindi pa huli ang lahat para kay Manuel. Tumutulong ang gobyerno sa mga drug dependents na gustong magbagong buhay. Bakit hindi mo siya iparehab? Rehab? Pambili nga ng gatas at diaper, wala Pang-rehab pa kaya? Pwede naman tayong mag-inquire. Kung may bayad naman, edi tutulungan ko kayo. Yun man lang magawa ko para sa inyo ni Ivan. Naku, nakakaya naman sa'yo, Emma. Wala yun. Gusto ko rin namang umayos ang buhay ninyo. Para naman ikaw others. Ano ka ba naman, Bes? Salamat, Emma, ha. Alam ko namang maasahan kita Sige, kausapin mo si Manuel mamaya. Sana makumbinsi mo siya para sa kanya rin naman yun. Nang gabing yon, kinausap ako ni Vanji tungkol sa suhestyon ni Emma. Nag-isip-isip ako sandali dahil natatakot akong makulong. Ngunit dahil sa pagmamakaawa ng aking asawa at dahil na rin sa aming anak, napapayag din ako ni Vanji. Kinabukasan, binisita ko muli si John sa kanilang bahay upang inganyohin siyang sumama sa akin na magparehab at magbagong buhay. Tol, ano ba yung pinagsasabi mo? Gusto mo bang magpakamatay? Pre, gusto ko na magbagong buhay. At gusto ko ikaw rin. Para sa'yo rin naman itong ginagawa ko Huwag mo nang hintayin umabot sa puntong mawala rin yung mahal mo sa buhay. Alam mo, ang laki ng pagsisisi ko nung napabayaan ko yung mag-ina ko dahil sa mga kalokohan ko. Hindi pa huli yung lahat, John. Gusto mo ba? Habang buhay ka nalang ganyan? Tol, masaya ako sa buhay ko. Ayoko na mga ganyang drama. Hindi pa naman ako sumasabit sa haba ng panahon ng paggagamit ko. At isa pa, hindi madali para sa akin na iwan ang bisyo ko. Kung gusto mo, ikaw na lang. Good luck na lang sa'yo. Kahit anong pagkukumbinsi ang gawin ko sa kaibigan ko, hindi ko siya napilit sumama sa akin. Ganun pa man, itinuloy namin ni Vanji ang pagtatanong tungkol sa rehabilitation programs ng pamahalaan para sa mga nais magbagong buhay. Magaling na ako ngayon, Ate Mocha. Nakalabas na po ako ng rehab at sinusubukan ko ng punan ang lahat ng mga naging pagkukulang ko kay Vanji at kay Ivan na 5 years old na ngayon. Nakahanap na rin ako ng trabaho sa call center. Okay na kami ng pamilya ko. Pero sa kabila ng lahat, bigla akong naalala si John. Hindi ko maipahayag ang saya na nararamdaman ko buhat ng ako'y magbagong buhay. At gusto ko ring maramdaman ng kaibigan ko. Pinuntahan ko ulit siya sa bahay nila, umaasang may hikayat ko pa rin siyang magbago. Uy, Tol, kamusta? Long time no see Ito, Tol, ganun pa rin. Mas high pa kaysa sa Mount Everest. Oy, mga paps, sindihan nyo nga ako ng kasang 5 dyan. Nandun sa bulsa ng pantalong ko. Tol, hindi ako mapalagay sa'yo, kakaisip sa'yo.
Ano ba nabalitaan yung mga nahuli ng pulis nung nakaraang linggo? Nag-aalala ako sa'yo, Tol. Umuho ka na. Panig ka, tutulungan kita. Ano ka ba naman, Manuel? Di mo ba nakikita? Masaya ako sa ginagawa ko, Tol. Mga cool at astig lang ang gumagawa nito. Di ba, mga paps? Di mo ba nami-miss, Manuel? Tara na. Sama ka sa amin kahit isang singhot lang. Tigilan mo na nga yan, John. Tignan mo nga yung sarili mo. Ano sa'yo? Kailangan mo ng tulong ko. Nandito ako. Let me help you. Yabang mo naman. Alam mo naman kung ano na yung narating mo. Kung ayaw mong tumira, umalis ka dito.